Mga kabayan, hindi nagpatinag si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito kay Congresswoman Franz Castro matapos maglabas ng subpina ang Quezon City Prosecutor's Office laban sa dating Pangulo, kaugnay naman sa kasong isinampa sa kaniya ni Castro. Sabi ng dating Pangulo, komunista itong si Castro at gusto lang sirain ng kongresista ang Pilipinas at palakasin ang partido nilang ideolohiya. Alam mo, itong si Franz, party list yan at they are the left who are the members of the Communist Party of the Philippines. Then they joined the mainstream. Sumingit sila sa mainstream. Mga rebelde yan eh. Gusto nila sirain ang Pilipinas. Baliktarin nila kasi gusto nila magkomunista. Yung partido nilang ideolohiya. Nagpasalamat naman si Castro sa Quezon City Prosecutor's Office dahil sa mabilis itong aksyon sa kanyang isinampang kaso dito kay dating Pangulong Duterte. Very thankful ako sa Quezon City Prosecutor's Office kasi after 3 days na na-file namin itong complaint ay umaksyon na sila agad. So hopefully dumating si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte doon sa preliminary investigation. Maliban sa dating Pangulo, isa rin si BP Inday Sara na gustong patalsikin sa pwesto at sampahan ng impeachment complaint ng Makabayan Black sa panguna nitong si Franz Castro dahil sa issue naman ng confidential fund ng Office of the Vice President. Sa programa ng SMNI na gikan sa masa, tinanong din si Pangulong Duterte kung dadalo siya sa investigasyon ng Quezon City Prosecutor's Office at kung ano ang kanyang reaksyon sa pagbelta naman ni dating Senator Leila de Lima sa kanya matapos itong mapalaya ng korte nito lang nakalipas na araw. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sino ang inyong mas papanigan? Kampo ni Castro at de Lima o ang kampo ng mag-amang Duterte? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Iginatawa ng ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pag-usad ng kanyang reclam grave threats laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon naglabas ng subpoena ang Quezon City Prosecutor's Office para sa dating Pangulo. Para sa mambabatas, isa itong welcome development habang umaasa na tutugon sa mga aligasyon at aktibong makikilahok sa preliminary investigation ng former President. Inatasan ng Quezon City Prosecutor's Office si dating Pangulong Duterte na mag-attend sa Disyembre 4 at 11 ngayong taon na. Kinakailangan din niyang isumite ang kanyang counter affidavit kasama ang mga affidavit ng kanyang mga saksi at mga suportang dokumento. Pakinggan natin ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Very thankful ako sa Quezon City Prosecutor's Office kasi after 3 days na na-file namin itong complaint ay umaksyon na sila agad. So hopefully dumating si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte doon sa preliminary investigation. Napag-uusapan daw ng ilang kongresista at political party leaders ang posibilidad na maghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayon po yan kay ACT Teachers Party List Congresswoman Franz Castro. Agosto ngayong taon nang umugong ang balibalitang sasampahan ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. At ngayon, muli na naman niyang nabuhay. Sa panayam ng programang Storycon ng One News kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ibinunyag niyang may mga naririnig siyang nag-uusap sa posibilidad ng impeachment sa pangalawang Pangulo. May mga may mga maritesan, mga dito na baka merong mag-file ng inaantay na lang yung complaint. Kaninong panig o kaninong grupo yung mga nag-uusap-usap tungkol dito? Yung mga ilang mga leaders din ng political party. Nang tanungin naman si Castro kung may kinalaman dito ang minorya, ang sagot lang ng kongresista,
Wala pa sa ngayon as far as Makabayan Black is concerned. Kami naman ay nakikinig-kinig lang. Nag-ugat daw ang ideya ng impeachment kasunod ng issue sa paglipat ng 125 million pesos na pondo mula sa Office of the President papuntang Office of the Vice President noong 2022 para magkaroon ng confidential funds ang OVP. Ang perang yan nagastos sa loob lang ng 11 araw. Nauna nang naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang grupo ng mga legal expert para questionin ang legalidad ng ginawang paglilipat ng pondo. Bagamat wala pang formal na impeachment complaint, dumepensa na agad ang kilalang kaalyado ni VP Sara na si Attorney Harry Roque. Naiisip ko lang na basihan ay yung contingency fund na nanggaling sa Office of the President na ibinigay sa Office of the Vice President. Pero kung yun ang kanilang magiging basihan, di kailangan impeach din rin at bigay, hindi lang yung tumanggap. So, pero alam niyo naman yung mga makaliwang yan, kahit ano para mapapansin, no? Ay ang tingin ko naman po, walang mangyayari dyan. First po, Mr. President, naglabas po yung Quezon City prosecutor po ng subpoena na pinapatawag daw po kayo. I believe this is in regards po with statements you made po mentioning si Congresswoman Franz Castro po of the ACT Teacher Party List. Yung subpoena po says that that you should appear on December 4 and 11 po in Quezon City. Gusto ko lang po yun ang reaction nyo, Mr. President. Alam mo, itong si Franz, party list yan, act. They are the left who are the members of the Communist Party of the Philippines. Then, they joined the mainstream. Sumingit sila sa mainstream. Mga rebelde yan eh. Gusto nila sirain ang Pilipinas. Baliktarin nila kasi gusto nila magkomunista. Yung partido nilang ideolohiya. Mayor, is a threat to the insurgency sa lahat naman ng congresswoman. Ito si Franz Castro lang nagreklamo eh. Because it is a counter sa kanilang ginagawang recruitment. Kasi itong fronts nila, nagpaligal sila eh. Kaya itong mga party list, na bag-act, gano'ng anong teacher, naggawa sila ng mga party list. Kaya nga mas nagkamali talaga ang gobyerno dyan. Bakit sila pumayag ng mga party list? Pumasok tuloy ito, nakapasok tuloy itong mga komunista. Legal pa. Iyan ang problema. Pati doon sa mga estudyante, kita mo kung mag-riot yan ang TUCP na mga estudyante, mga tinatapon yung mga silya sa... Yung sa UP, Mayor, ginigiba yung pintuan ng UP. They've been radicalized. That's the purpose of the intelligence fund. And they keep on demonizing her. Ano ba naman 125 million? Lumay. Para lang naman yan sa mga seminar na ano. Kasi ang pumasok, akala nila ibulsa ni Inday. Kalayo. Si Inday, hindi na kailangan kung magsabi ka lang may 125 million, gawin mo na 200. So hindi gusto yan si Inday noon pa. Tracking. Noon pa. Asawa niya. Iklaro ko lang, Mr. President, susunod po ba kayo sa subpoena ng QC prosecutor? Magpakulong na lang ako kasi oppress ako ni Franz. Kayong mga komunista, ganun. How I wish. Sana all. Gusto ko lang po sana hingan si Mr. President ng reaction po dun sa statements po ni former Senator Laila de Lima, who was granted bail, and then ang nababalita po ngayon is that she said that she may be cooperating with the ICC. Ano po ba ang reaction niya po dito sa mga statement niya? Well, anyway, I would not want to question the wisdom of the court.
in granting sa judge yan. So I will not discuss. You allowed a degree of pinasok na ng komunista kayo. And you allowed it because of power. Initan ninyo yung anak ko na wala namang ambisyon niya. Sabi ko, ito sabihin ko sa inyo. Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Na binigyan si Inday ng Vice Presidency, ako na President. Si Pulong Congressman, si Baste Mayor. Tama na yan. Para sa akin, okay na kami. Ako kay Inday, huwag ka na mag-ambisyon, Inday. Anak kita.